Muntik nang malumpo si Chukoy. Awareness to sa lahat ng fur parents. Maraming nagtatanong sa inyo, nasa na si Chukoy? Bakit hindi nyo nakikita si Chukoy sa mga recent vlogs namin? At bakit wala siya sa Christmas party ng mga pango? So tara, samahan nyo kami sa isang buwan na battle namin ni Chukoy. And this is an awareness para sa lahat ng fur parents. December 15, 2024, habang nagmi-meal prep ako para sa mga anak ko, dito nag-umpisa yung unang-unang iyak ni Chukoy. Kitang-kita sa CCTV na naglalaro ang mga puppies and nadali ni Kumi si Chukoy. Buong akala talaga namin is na-shock lang siya, nabigla or na-injured na pasama yung tama ni Kumi sa kanya kaya siya umiyak ng malakas. Pero napansin ko na after mangyari yon is gegewang-gewang na siya, hindi siya makapag-balance ng maayos and nakatayo lang siya, hindi siya umuupo and nag-shake yung buong katawan niya. Pinag-take ko din siya ng honey dito kasi akala ko na sobrahan siya sa laro at na hypoglycemia siya. Sabi ko kila mami is kailangan muna namin i-observe si Chukoy and kung mapapansin nyo, okay na si Chukoy dito sa part na to and kinikiss niya pa nga yung mami lola niya. Under observation siya, so habang nagpe-prepare talaga ako ng pagkain ng mga anak ko is ino-observe ko siya kung kamusta na ba siya or babalik na ba yung sigla niya. And take note nung after niyang umiyak nung nadali siya ni Kumi is sobrang namutla talaga siya, as in yung gums niya is naging puti na, nawala na yung dugo niya. Kaya sabi ko talaga kay mami, wag niya munang alisin sa paningin niya si Chukoy at bantayan niya muna. Pero itong dinner time is thank God dahil naubos niya naman yung food niya or kumain naman siya ng maayos. Talagang ino-observe ko talaga si Chukoy pero ang napapansin ko talaga sa kanya is hindi siya umuupo, as in nag-shake pa rin yung body niya. Nung nilagay ko na siya dito sa sofa para i-observe pa siya lalo, dito ko na napansin na hindi naman na siya tumatayo. As in hindi po ganito si Chukoy. Kung nakasubaybay po kayo kay Chukoy simula nung baby pa lang siya, alam nyo kung gaano ka-active, ka-playful tong batang to. As in mahilig po siyang maglaro at magtatatakbo. And dito nakapag-decide kami ni Daddy Earl na itakbo na siya sa emergency dahil gabi na to around 9 to 10 p.m. is naghanap kami ng 24/7 na vet clinic para ipa-check up na agad siya. Habang nasa biyahe kami, kampante talaga ako na na-injured talaga siya or napilayan siya based sa CCTV at sa pagkakadali talaga sa kanya ni Kumi. Pero napagdesisyon na namin na lahat ng lab test is ipagawa na sa kanya. Pina-x-ray namin siya, CBC, blood chem, and yung test para sa blood parasitism. Kung lahat ng test kasi is ipapagawa namin sa kanya, makikita talaga namin kung ano yung problema kay Chukoy. And while waiting sa result, dito mapapansin nyo talaga si Chukoy na pinipilit niyang tumayo pero yung legs niya sa likod is hindi niya na maitayo, as in gumigewang na talaga siya at hindi na siya makapag-balance. And habang nag-aantay ng result, grabe na talaga yung kaba and nananalangin talaga kami na sana maging okay si Chukoy at hindi naman ganun kaseryoso yung nangyari sa kanya. And every time pala na binubuhat namin si Chukoy is parang wala siyang pakiramdam, parang ganun na parang lamyang-lamya, lambot na lambot siya. And nung lumabas yung result ng kanyang blood parasite test, dito nag-positive nga siya sa 3 blood parasite. Lumabas na din yung result ng kanyang CBC and dito makikita nyo bagsak na bagsak po ang kanyang platelets. 62 na lang po yung count ng kanyang platelets na dapat is 148 ang normal. Hindi lang yun yung abnormal sa CBC niya, makikita nyo dyan na merong mga above normal and meron din namang below normal. But thank God dahil yung kanyang blood chem, yung kanyang mga organs, kidney, liver is okay naman po at normal naman po lahat ng kanyang mga organs. Pagdating sa bahay, under observation pa rin siya, nakakapupo pa rin naman siya ng nakaupo, pero tignan nyo naman kung gaano ka-struggle sa kanya, pati yung pagpupo niya. Kahit 10 oras ng gabi is naghanap din po pala kami ng talbos ng dahon ng papaya dahil pinakuluan namin to. Ito natutunan ko lang to kay Kuya Ravin and subok na subok to, pampataas ng platelets. And after nga namin siya isugod sa vet, dito napansin na namin na iba na talaga si Chukoy. Mata niya na lang yung gumagalaw at hindi na siya tumatayo. And ganito po kadami yung gamot na kailangan niyang inumin dahil nga 3 blood parasite po ang nag-positive sa kanya. Halos hindi na nga po ako nakatulog kakabantay kay Chukoy kasi hindi ko na naisama dito yung ibang clip pero hindi lang po isang beses nangyari sa kanya yung iyak na yon. Bago kasi kami pumunta sa vet is umiyak na naman siya ng malakas.
Second day ng battle namin ni Chokoy, bilin ng vet is bawal na bawal siyang ma-stress. Kaya we decided na iakyat na siya dito sa kwarto namin at dito na namin siya papagalingin. Dito sa second day, mapapansin nyo na kahit papano is tumatayo-tayo na siya and nagwawag yung tails niya. Dito, iilan lang yung kasama niya, yung mga pusa and si Kuya Kuy Kuy lang that time. Lagi ko siyang tinatawag, sinusubukan ko siyang i-play kung magwawag ba yung tails niya. And every time po na nagwawag yung tails ni Chokoy, sobrang happy ko talaga. Kasi kung i-compare sa first day, mata na lang niya talaga yung gumagalaw at hindi na nagwawag yung tails niya. Pero dito, mapapansin nyo, medyo active na siya. Nakikita ko din dito na sinusubukan din talaga ni Chokoy na tumayo. Pero as you can see guys, hindi siya naglalakad. Tumatayo lang siya and then after ilang seconds is uupo na ulit siya. And nakakatuwa dito sa part na to kasi nung pinakita ko sa kanya si Kiki, kita nyo naman na tumayo agad siya and grabe yung wag ng tails niya. As in parang happy siya na nakita niya si Kiki. Grabe din talaga yung pag-aalala ko kay Chokoy, kaya kapag nakikita ko siya na parang nagiging active and nagwawag yung tails niya, tuwan-tuwa na ako. Thank you Lord din dahil sa second day ng kanyang battle is kumakain naman siya at hindi naman siya nawawala ng appetite. Pero dito sa kuha ng CCTV namin, habang naglilinis ako ng kwarto namin is tahimik si Chokoy na nanonood sa akin hanggang sa inatake na naman siya. Oh! Paulit-ulit yung nangyayari, kakain siya, magwawag yung tails niya, and kapag medyo kalmado siya at wala naman siyang ginagawa is inaatake na naman siya. Okay, it's okay po. Yung nangyayari po kay Chokoy is muscle pain dahil sa blood parasite. Dahil sa ligaw na garapata is nanghihina po lahat ng legs niya, and dahil sa muscle pain is halos maihi talaga siya sa sobrang iyak, sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Maraming beses nangyari itong muscle pain niya at pag-iyak niya pero hindi ko na naisama or hindi ko na na-save sa CCTV. Isa sa way para mawala kahit papano yung muscle pain niya is kailangan i-warm compress namin yung mga muscles niya, yung mga buto-buto niya. Kaya 3 to 4 times a day is kailangan namin siyang i-warm compress para hindi na po sumakit yung mga buto-buto niya. Dito sa third day, mapapansin nyo na medyo nag-iiba na din yung mata niya. Mapapansin nyo talaga na may nararamdaman na si Chokoy. Nagtitake na din naman siya ng mga gamot and naiintindihan ko naman na hindi naman porket nakainom na ng gamot sa first and second day is magiging okay na agad siya. And sa mga magko-comment, may garapata pala yung mga anak mo, bakit hindi mo pinapagamot o hindi mo binibilan ng gamot? Maniwala kayo sa akin guys, wala silang garapata. And tinanong ko na din yung mga groomers nila dahil sila lang naman naghahawak ng mga anak ko kung may napapansin sila kahit pa isa-isang garapata pero wala po. And kung naaalala nyo, yung unang beses na lumabas si Chokoy is dinala namin siya sa Paw Park nung hinatid namin si Buknoy sa bago niyang fur parent. Ito lang din yung bukod tangi na lumabas silang magkakapatid ng matagal at pinaglaro namin sa Paw Park. Pero take note guys, disclaimer, protected po sila dyan dahil nakapag-take po sila ng anti-tick and flea. Masyado nang mahaba tong vlog na to pero sa next vlog is isi-share ko sa inyo bakit protected naman sila, may anti-tick and flea naman sila pero bakit nag-positive si Chokoy sa blood parasite. Magbibigay din po ako sa inyo ng latest update kay Chokoy kung kamusta na nga ba siya. So please pray for Chokoy.